Gaano ka concise? Paki-spell po. Joke. Tanong ko lang, hindi, kasi parang very, kumbaga, malawak yung mga character ninyo dun sa ipinakita. Nice guy, cool guy, di ba? Pero siguro, dahil first or second question ako, I would like to ask kung ano yung particular na role nyo at ano yung connection nyo sa isa't isa. Not giving too much of your character and giving too much of the story. Siguro starting with Lady Martin na magkasama yung pangalan nila ni Kitch Minamoto. Ex po ako ni Seth sa movie. Shocking. Ayun po, isa ako sa ex niya. Yun lang po. Ganda nun ah. Hi, I'm the ex. With the ex pala, no? Ako po dito si Robin Montefalco, stepbrother po ni Seth, half-brother ni Seth Fidelin. And ano pa? Ni James. At ayun, anak sa Labas. And ayun, doon nyo na lang malalaman yung buong kwento. Yun na lang yung G's nun. Siyempre, hindi si Renz magsasabi ng character. Writer siya. Sir Bobby? Yeah, I'm playing the father of Seth here. So, may issues kasi sa family dynamics ng pamilya ni Montefalco dito sa story na to. So, you'll find out when you watch the movie. Abangan. Caleb. Caleb muna. Ako naman po dito si Paul Reynante. Tapos ako dito yung isa sa kaibigan ni James. Tapos alam yung typical na mga kaibigan na sa grupo meron yung masiyahin, yung makulit, yung mapagbiro, yung tipong nanguurak ng mga barkada. Yun yung gawain ko doon. Ikaw yung konsentidor? Yes, actually Diyos ko, ako Lord. yun. Raven? Ako po, ang pangalan ko dito is Mark. And sa quadro kami, apat kaming friends na boys, typical na may minsan mahangin, gano'n. Pero may, yun, cool dude yung pangalan. Cool dude yung description niya. Yeah. Yung character po ako. Ellie? Ako po dito si Jana Montefalco. Younger sister po ako dito ni Seth and ni Cage. Ako po yung kapatid na chismosa and makulit. Seth. Hello po, ako si James Montefalco. Anak po ako ni Sir Bobby. Half-brother ko si Kitch and of course, younger sister ko naman si Nadia. So, yun po, ang character ko lang naman dito is kumbaga parang mapagmahal and sobrang approachable. Ilan po ba yung minahal? Ha? Ilan yung minahal mo sa pelikulang ito? Yung naghabol, 3 eh. so yes, ando tayo sa part na sobrang mapagmahal at approachable tayo. And may reason kung bakit ganun si James. Abangan. So, yes. Abangan. She who must not be named. Ano, tara? She is the one who must not be named. Wala po akong pangalan. Wala rin po akong connection sa kanilang lahat. Totoo po, hindi po ako nagbibiro. Totoo po, wala po akong pangalan. Wala rin po akong connection kahit kanino po sa kanila. I would say, isa na lang akong intruder sa buhay ni James Montefalco. Yun po. Ang ganda naman ng intruder. Salamat po. Okay. So, Sir Alan, you have a follow-up question po? Yung second question ko to Bronson and Seth. Marami na rin kayo nagawa ng projects, di ba? Especially yung previous movie ninyo. How do you compare yung role nyo dito? Sabi niyo, this is your first rom-com, di ba? How do you compare yung character nyo rito? And paano kayo nakarelate? Siguro naman di ka totoong playboy in real life, di ba? Hindi. Mukha. Yeah, pero paano mo i-compare yung character mo dito sa character mo sa movie? This is our first rom-com and magaan. Kasi nga po sabi ko kanina, medyo nandun tayo sa drama, heavy drama. Nandun tayo sa horror side, thriller side. So, nung ginawa po namin to, talagang sobrang thankful kami. Kaya lang na parang isa to sa mga gusto namin na role o gampanan.
And kung yung characters namin, ang pagkakahalin tulad sa totoong kami, siguro ako, for me, Seth and James, sobrang malayo na in terms of family then, ang pinagkaparehas lang siguro ni Seth at ni James is may barkada sila. At yung barkada na yun, yung barkada ko, personal kong barkada, as is pa rin, na barkada ko pa rin hanggang ngayon, yung high school kami hanggang ngayon. So, four of us, sobrang solid. Kami magkakaibigan dito, parang siguro lumaki kami ng sabay-sabay. And yun lang naman. Sa family, mayroon kumpletong pamilya, si Seth at si James din, pero may conflict and yeah, yung may problema. Ilang naman po yung pagkakaparehas ng character namin. Yung sa akin po, pero pwede naman po girl na lang po muna, no? Pang-describe lang. Kasi girl lang din po yung pangalan ko sa script. So, sa lahat po nung scenes namin, so may James, tas line niya, tas girl, ako lang po yun. Si girl, paano ko ba? I would say siguro malapit si Francine at si girl with each other in terms of yung pagiging makulit and yung pagka-moody din niya. So, mas ganun po. Iniiklian ko po yung mga sagot ko kasi pag nagsalita ako, baka masira pa yung momentum. So, mas ganun po. Pero si girl kasi dito, independent din po siya eh. As in parang kahit saan siya magpunta, kaya niyang dalhin sarili niya. Hindi niya kailangan ng kahit sino para alagaan siya or something. Mas ganun po siya. Sobrang misteryoso din po siya. Na-challenge pala ang character ni James Montefalco dito. Kay Sir Alan? Dahil nakita namin yung trailer na napaka-sweet at kumbaga yung chemistry niyo is still there. Is there any naaabangan na mga intimate or kissing scene? May ganun bang aabangan dito yung mga fans ninyo? Tulad ng ginawa nyo late joke. Nag-trending lately, di ba? May ganun bang pasabog? Parang ganyan. AI o AI? Ang intimate, paano ba? The story kasi is, siguro sasagutin ko na muna, Sir Alan, secret. Surprise! Surprise. Pero I think makakakita sila ng ganun sa amin na side. Pero hindi ko lang kaklaruhin kung saang part. Pero malapit na rin nilang makita and siguro it's time na iparamdam o iparanas namin lalo na sa mga nagmamahal sa amin at nakasuporta sa amin throughout our careers. Tingin ko deserve nilang makita yung clingy side ng Francet. Pagdating sa scene, okay? Sa scene. Basta may something sa scene. So, Baka may sasabihin si Francine. Meron ba? Oo. Pala. Siya na yung sumagot. Okay, thank you. Thank you so much, Sir Alan Sancon. Next question will be from Miss Na. JS Wax and Peachy. But well, you know, from your end, observing, looking, working with Francine and Seth, anong mga na-observe? What have you observed about their chemistry on and off screen? The dynamics now compared during the 90s and today are so different. Unfortunately, Francine, wala kang eksena together, kulang, you know. But in terms of dynamics, seeing them together outside the shoot, during moments na kasama ng cast, or what you see on screen is how they are in real life. You know, they're really sweet. I don't know what the score is, but I don't know what's going on. But and it brings you back to the way back na, alam mo, they have a good working relationship and they're friends. Because it's very important na to have a love team, you have to be friends first before lovers. Oh, friends before lovers ba dapat, sir? Yes. Hanap na tayo ng friend. Yan. Okay. Reaction, Francet, yung second question.
friends daw before lovers. Yeah, we're friends same time. Teka lang. Kayo, yung mga nasa taas talaga, sila yung mga ano eh. Hindi, minsan po, I'll be honest, friends, sometimes, enemy, sometimes hindi kami magkasundo, but the roots of this is we respect each other. Yeah. The connection is there. Alam po namin yung ginagawa namin, and yeah, sa tingin ko yun naman yung tamang gawin, na lalo na sa paggawa ng pelikula. Hindi lang kailangan nyo ng trust ng isa't isa, and pinagtrabahuan po namin kung nasaan kami ngayon. The wall between us before too high, tapos ngayon pinababa ko siya, o naghagdan ako para maabot ko yung wall na yun. So Nag-adjust siya. So, yeah, and I'm happy na thank you kay Sir Bobby na yun din yung pinapakita namin, yun yung energy na binabato namin sa lahat ng katrabaho namin. Kasi importante yun eh, the way they see you, yung aura mo, pagpasok mo pala ng set, hindi ka pa naka-makeup, kailangan yung presensya mo, malaking tulong yun. Hindi yung bigat yung mararamdaman sa'yo ng buong tao, dapat ikaw yung pinakamagaan doon. So, magdo-domino effect yun, and yun po, yun lang naman. Diba? So na-break na ni Seth talaga yung walls, no? Hindi po, hindi ko totally binrake. Nagtira ako ng wall ng personal niya. So, yung respect ko, andun pa rin. Sana all na lang talaga. Diba? Francine, react naman daw. Tinatanong ako dito ng mga katabi ko. Kailangan react naman ng sinabi ni Seth. Siguro po dun sa part na yung breaking the walls, pareho naman po nag-adjust. Kasi parang hindi naman po mag-meet din yung dalawang tao kung hindi rin naman gugustuhin makipag-ayos ng isang party, diba? But yun po, kapag po receive po kami ng mga ganong comments, lalo po galing kay Tito Bobby, sobrang ano na lang ba? Hindi dito, kay Sir Bobby. Sobrang nakakataba po ng puso kasi parang syempre pag may ginagawa po kaming trabaho, sobrang focus po namin doon. Minsan nga po tingin ko parang sobrang seryoso na nang nakikita sa akin ng mga katrabaho namin. And to hear that, nakakatuwa lang pong marinig. And yun, we always give our best kasi hindi lang naman po namin to ginagawa para sa sarili namin eh. Ginagawa din po namin to para sa mga katrabaho din po namin, sa lahat na naghihirap din. For sure po nahihirapan kami, minsan mas may nahihirapan pa po. Kasi like sa production, mas nauuna sila rin huling uuwi. And of course, we want to give back yung suporta rin po na natatanggap namin sa lahat ng nakaka-appreciate ng pag-arte namin at kung paano kami bilang mga artista at syempre yung pagpapakilala ng mga pelikulang galing sa atin. Thank you. Okay, and I think Miss Natalie, yung sinasabi nila na breaking the wall, that's also one of what you can see between the characters. And what did you find most challenging? And how do you think you would have thrived if you were a love lead in this era right now? Wow. Pang ano yung question na yun ah. Parang 3 parts. Ano yung first again? Ano yung first part? What did you enjoy the most about being a popular love team during the Doon muna. What did I enjoy the most? I got to spend most of my time with people I care about. That is one thing that I enjoyed the most. It is very rare that you're given the opportunity to be able to be with people you like, you love, you not every day yung kasama mo. Second question. What did you find most challenging about it? Find most challenging. During my time, na may love team, our best work would happen pag magkaaway kami. Okay? So pag magkabati kami, ang hirap gumawa ng eksena. Pero pag magkaaway kami, okay ba eksena namin? Okay? Next. Then how did you think na you would thrive if you were a love team in this generation? Okay. I don't think I would have
been able to keep up now with everything because everything now is you're constantly monitored 24/7. Everyone has a phone, everyone has a camera, and news is instantaneous. Before you had to wait a week before the news came out, or a day for that matter, and even answering to the fans would take a week. We'd write letters. Kasi for the kids right now, no? Before, we used to have our pictures printed. So when we'd meet our fans, we would give them our pictures. Now, everyone has a phone. Everyone takes a selfie. So, maybe we would have thrived, but kaya bilib na bilib ako sa new breed of love teams because ang galing nila. The way they're able to manage their social media, their presence every day, every hour, 24/7. And that's not easy. So yun. So that I don't know how if I would have thrived, but for me, it's very difficult now for them. And kaya mataas ang paghahanga ko sa kanila because they're able to carry it very well. Thank you. Last question for Princess. So, from being part of Quartet, yung Gold Squad, to headlining your own movies, to working with veteran actors like in Shake That and Roll recently, what can you say about each other na how you've changed as actors and as friends? Kumbaga, friends, will you tell me what you noticed kay Seth and vice versa? Honestly po, hindi naman namin ini-invalidate where we came from. Especially, we all know na most of our supporters nanggaling because of Gold Squad. And dahil we did so many vlogs all together, and now, I would say kasi mas papunta na kami talaga sa adulting. So, kanya-kanya na rin ng tinitake na path, may it be in career or in personal lives. Siguro po yung pinagkaiba sa kami po dati or like sa sarili ko before nung nasa group na yon and then to today, ngayon, sobrang laki po ng pinagbago. Siguro po ngayon kung hindi ako nagbago, puro pagsisinungaling na lang po yung sasagot ko sa inyo dahil hindi ko alam kung paano ako sasagot and in terms of just me being a person, like ako lang sa sarili ko. And kay Seth din, from being in that group to kung sino siya ngayon at kung nasaan siya ngayon, sobrang laki ng pagbabago. Kasi parang actually, pareho kaming witness sa growth ng isa't isa. And yun nga po sabi namin before, like enemies kami but dahil pareho naman naming win-work out. Hindi naman talaga enemies, but may konting, Tension. Not tension naman. It's really the wall. Talagang friends lang kami kapag trabaho. As in, hindi kami mag-uusap dun before unless like action na or like rolling na kami. And now, mas nagkakaroon kami ng knowledge sa kinagagalawa naming mundo, mas na-appreciate namin, mas alam na namin yung kung ano yung dapat. At habang tumatagal sa lahat ng mga projects na ginagawa po namin, mas na-appreciate namin at nakikita namin yung pinakamalalim na ibig sabihin kung bakit may pelikula at bakit tayo umaarte. Yan po. Yes, kung paano kami before, tapos ngayon, sobrang laki po ng pinagbago. At dahil malaki ang pinagbago sa kadahilanan na marami rin po kaming pinagdaanan, ang dami naming nakatrabaho, iba't ibang strategy, iba't ibang sitwasyon, ang mga directors, iba't ibang atake, iba't ibang kwento yung na-play po namin. So doon malaking bahagi po 'yon sa growth naming dalawa. Marami kami naging mentors, marami kaming pinagtanungan. And kung ngayon paano kami mag-usap, we protect our craft. Ina-analyze po namin yung buong story. Mas nag-uusap kaming dalawa. Tinatanong ko po si Francine kung ano yung better pag sa ganitong part, ano yung mas maganda kong gawin, and vice versa.
At specific po, yung changes ni Francine naman, ngayon, syempre yung trust, yung friendship na nabuo, mas lumalim pa. And pag napapansin ko siya, pag tinitignan ko siya sa malayo, the way she answered all the questions, the way she handled all the situations, sobrang kakaiba na sa dati. Mas may paninindigan sa salita dahil alam yung ginagawa. And siguro part ng maturing is yung accountability. Both of us, kaya namin tumanggap ng ganon. Lalo na pag sarili namin, alam namin pagkakamali at pagkukulang namin. So hindi yung kabawasan sa amin. Hindi, yung gigil mas lumalabas eh. Yung gigil na makapagtrabaho, mas ma-play itong ganitong character, mas magawa itong ganitong eksena, mas pangarapin yung ganitong klase ng movie o teleserye. Mas nasa amin po ngayon. So yung gigil sa trabaho, mas dinoblihan namin. And ako, sa ABS, 7 years. 7 years na sa ABS since PBB. So, sobrang dami rin po namin pinagdaanan. Sobrang hinubog kami ng panahon, pinagtibay kami ng kung ano man. And sobrang happy ko doon na hanggang ngayon ginagawa pa rin namin at nag-share kami ng knowledge sa isa't isa. And new friends, new co-worker, new directors, new writers, new productions. So, padagdag pa ng padagdag and I hope madagdagan pa ng madagdagan. Thanks guys, congrats. Thank you so much, Miss Manila Santos of ABS. Pag Miss Universe yun. Siguro the commitment. The commitment ng tao. Kahit na sabihin mong hindi mo siya kilala. Kung pupunta siya tapat ng bahay niya, tapos paglabas mo may bulaklak na. So that's the commitment. Siguro kahit balik-balik ta rin mo ang mundo, pangalan is pangalan, pero kung matapos man tong mundong to, syempre 'di ba, yung kumbaga parang lahat mabubure, pero may isang tao na willing to sacrifice the commitment kahit anong mangyari. Yun yung para sa tingin ko na mas more than sa pangalan. 'Di ba? Yung parang kahit anong gawin ko, kahit anong problemang kaharapin natin, pero minsan tatawagin kita sa pangalang Hoy, galit ako sa'yo. Pero yung commitment nun sa akin, di mawawala. Pero yung Hoy may pagmamahal, gano'n. Yes, the commitment ng person towards me, alam ko and clear sa akin kung hanggang saan yun. Yeah. Commitment. Saka siguro yung pangalan, commitment saka apelido. Saka apelido yan. Eh syempre gusto ko palitan yung apelido niya. Sana all talaga po talaga mga may kilalanin pa lang eh. Hindi mo pa alam yung pangalan, bibigyan mo ng apelido. Ito naman to. Yung kahit di ko alam yung pangalan, basta yung apelido ko gamitin mo, okay? Aminin! Ayan. Okay. Ano po yung sagot ko? Hindi. Yung mas, yes, yun yung sagot. Yung mas nagmamatter po kaysa sa pangalan ay yung consistency sa ginagawa. Kasi, Commitment and consistency. diba, lalo kapag, for example, pag may mabait na tao sa atin, kahit na hindi natin alam pangalan nila, natatandaan natin sila for what they did. Diba? Hindi natin sila nakakalimutan ng mabilisan lang. Kasi, tapos consistent pa, parang mas nakikilala mo siya kung sino siya bilang tao more than the name. So, I would say yung consistency, it's more of the personality than the name. Kasi, pag pinakita mo na kung sino ka, yun na yung pangalan mo eh. It doesn't matter kung ano yung isabihin mo sa akin pangalan mo, anong itawag ko sa'yo. As long as you show me ng consistent ka sa kung sino ka at genuine ka sa pinapakita mo, then I know who you are. Okay, Sir Jeffrey. So to summarize the answer of Francette, consistency and commitment is key. Okay? Di ba nga kadalasan kapag mahal mo yung tao, hindi mo na nga natatawag yung pangalan niya.
yung naiisip mo na lang sa kanya. So, I think ganun siya when it comes to love. Okay. Ramdam niyo yan. Sayang, hindi kayo binigyan ng nickname, no? Parang si Kitch, may ano to eh. Ito, matindi sagot nito ni Kitch Oo. eh. May ano yun, di ba may kinikwento ko kanina? Ay, hindi mo naman kailangan bigyan ng pangalan eh. Paano ka lang ma-fall? Doon sa, hindi kailangan bigyan ng pangalan. Di, syempre, muna, baka pa-check muna natin yun. Mamaya spy yun eh. Diba? De, pero siguro para sa akin, enjoy ko na lang yung process. Kasi, di ba, baka kung ito yung binigay na love story para sa akin, di ba, hindi naman natin alam talaga ang susunod na mangyayari sa bawat bukas eh. Yun yung excitement ng buhay na binibigay sa atin. Yung hindi mo alam kung anong next, di ba? And kung alam mo yung next, edi sana ginawa na ng iba. So, ayun, I think yung love for me, mag-risk ka rin talaga. Hindi naman siguro nagmamatter yung pangalan. Siguro ang nagmamatter dito is yung connection. And gaya nga nung sabi nung dalawa kanina, di ba? Yung consistency at commitment. Ayun, yun na yung sa akin. Basta mahal mo, period. Lady? Ito. Ibang perspective, girl's perspective naman. Ako naman Bilang po, perspective ba to ng ex? hindi naman. Kung ako po, investigate ko. Ay! Kasi, Papa-investigate niya. I don't think para sa akin mapapanatag ako kung hindi ko alam yung pangalan ng isang tao. Kasi, Stalker pala. more than the name, it's more of bakit niya ayaw sabihin? So, it has a reason kung ba't ayaw niya sabihin. And I don't think I can trust someone kung hindi niya rin ako kayang pagkatiwalaan. Ayun. Trust is key para kay Lady. Okay? Sir Jeffrey? Okay, are you good? Thank you so much from Kapamilya All Night World. And si Derek. Kasi na-mention dito na character ni Seth, si James, diba? Dyslexic siya. What have you, nung nagpe-prepare ka to take on the role, ano yung mga inaral mo ba? Yung condition, yung disorder, anong natutunan mo? Yung dyslexic po kasi ni James, not to the point na severe, yung sobrang yung hirap sa araw-araw. And yung paano ako nag-prepare, hindi po ako umabot sa punto na kumbaga minethod ko siya. Yes. So hindi Pero ako ano lang nalaman mo, sorry to cut you, ano lang nalaman mo about the disorder? Actually, to be honest, first time ko na alam ko po siya pero first time kong napag-usapan o naupuan yung ganong topic na nangyayari po talaga siya and merong ganon na hindi natin alam sa sarili natin na baka 5% meron tayo nun. So, kaya hirap tayong bumasa, hirap tayong makaalala, hirap tayo na intindihin yung isang problem. So, paano ko siya inaral? Siguro as is na inuulit-ulit ko sa sarili ko na hindi ko kilala. And paano ko binasa yung script? Talagang minsan binabasa ko siya na isahan. So, kung makalimutan ko siya o maratel ako, so, kung anong lumabas sa itsura ko, sa mukha ko, na nalito ako, so yun na yun kasi yun na lang yung ginamit ko. Una po, hindi po ako nag-method, hindi ako kumausap ng mayroon pong dyslexic, hindi po ako umabot sa ganong punto. Talagang sinearch ko sa Google, sa mga online kung ano yung mga katangian ng ganon and ano yung mga features ng ganon. At the same time, ulitin ko po, si James po, hindi po siya sobrang naapektuhan ng ganong sakit po. Mas nandun si James na may ganon siyang, hirap siya umintindi pero pinipili niyang hindi intindihin eh. Pinipili niyang hindi pagtrabahuan maalala yung pangalan ng babae. Okay. ng isang sitwasyon and kaya rin naging ganun si James because merong isang bubog sa puso niya and makikita po natin sa film yun. Yun po. That's it. Okay, thank you, Seth. Si Sir Lawrence, tanong ko naman bakit nasama yung
condition na yon sa storya? Tapos hindi naman pala severe. And anong significance nun sa court? Kasi dati pa ako talaga sa dyslexia, yung interested sa topic na dyslexia because I have a cousin na parang naging best friend ko siya. We grew up together. Tapos ganun siya, parang growing up, hirap siya magbasa. So ang tingin ng lahat sa kanya mahina, parang ganun. Parang sorry for the word, pero parang ang tawag sa kanya bobo. Akala ng lahat bobo siya, ganun, parang ganun. But syempre bilang kaibigan, best friend ko siya, we grew up together. Tinitingnan ko yung mga nuances niya. Na, bakit nga ganun? Parang delayed yung speech, delayed yung paggaling niya ng pagbabasa. Tapos dun nung pa-check up, dun na-realize na, dun ko unang na-encounter yung term na dyslexia. Na may ganun pala siyang condition. So hindi siya bobo, hindi siya mahina. It's just that meron siyang different condition. And then, isa pa sa mga naging inspiration ko was when I watched Taare Zameen Par. It's a Bollywood film. It's about a kid na may dyslexia. Doon ako lalong na-interest sa ganitong So, nung inaayos ko to, sabi ko parang ang gandang i-touch kasi hindi siya widely known. Parang akala lang natin minsan, actually yung sinasabi na 5%, yun yung mga reported. Pero apparently, merong mga, syempre yung nahihiya na aminin na dyslexic sila, ganyan. So yun po. So gusto ko siyang, sa film na to, ma-tackle kahit papano, yung papano ma-in-love ang isang dyslexic person. Parang Okay, thank you. If ever, bago ko tanungin diba maraming nagka-follow sa'yo and kinoconsider ka as idol, pero itong character mo, ano yung naka-proud ka sa kanya? What made you feel proud of her? Oh my gosh. Oh my gosh. May sagot po ako, pero parang, paano ko ba ito, Opo, Abangan na lang. may sagot po ako talaga. Gusto ko po sabihin, pero masuspoil ko po yung buong story. Sorry po. Gusto ko po yung tanong nyo kasi parang sobrang wala namang kwenta si girl. Siya lang si she who must not be named, di ba? Opo, pero may lalim din naman po siya. It's just that ang masasabi ko po, yun yung mystery ng pelikula po namin. Nanggagaling sa aming lahat. Yung sa akin po kasi, parang siya yung pinaka-mysterious box ni James eh. Ako lang yung nangungulit talaga sa kanya. And as much as I want to answer that question, hindi ko po masabi talaga. Pero iimbitahan thank you po niya kay Abangan. Siguro ako po, kung anong proud ako sa character niya, siguro para wala akong ma-spoil, siguro minsan hindi natin alam na nasa atin yung key para yung taong yun is maliwanagan. So, minsan nasa sa atin yun. Para sa kaibigan natin. So, yun lang. Hindi naman siya spoiler. So, maliwanagan o mas malalo ba akong masaktan? You So, are the parang light, ganun. ganon. So, mas lalo ko bang ma-realize na pagkakamali ko. So, maraming ganun eh. So, na-appreciate ko lang siya yung parang Ilaw. oh yeah, siya yung magiging Susi kahit daw hindi ko siya talaga kilala. Actually po, yung ginagawa po namin tong film talagang walang pangalan. Late ko rin nalaman yung pangalan. So, pati ako na bighani. So hindi talaga hindi Girl wala. po talaga, as in Girl lang talaga. Girl lang talaga siya, si girl. So, tawag po sa kanya sa set, girl. Asan si girl? Asan si girl? Okay. Thank you, boy and girl. James and girl. James and girl. James and girl. Okay? So thank you so Set na handa siyang pagpagamit yung apelido niya. Ay, grabe talaga itong tanong si Pizza. Binalik niya eh. Call a friend. Parang kompleto na yung story. Yung reaction. Ibibigay yung pangalan in real life? Ready, Apelido. ready niya ipaibigay yung apelido in real life. In real life? What? Yun yung reaction niya. In real life o sa movie? In real life ba? Pero, hindi, I would say, Will you accept well, it? to hear that from someone that you know,
for a very long time. Or siguro po yung since wait lang. Ayun na lang. Hindi po, to hear that syempre parang bilang babae, and ang rare kasi nun sa panahon ngayon, parang sana naman hindi joke, no? Ay! Sana daw hindi joke na papahiram yung apelido niya sa'yo. I mean, kasi hindi naman po forever na bata tayo. Darating yung panahon na at some point you have to settle down and choose a life, choose a person na kasama mong tumanda, diba? All I'm saying is, I appreciate that. If that's for me, I don't know. Yun lang. Ayoko na magsalita. So Seth, ikaw, nadjo-joke ka ba nung sinabi mo yung kanina? Ay, grabe talaga si Vix. Tumatalbog lang yung questions eh. Ang balik ni Vix, in connection to Jeffrey, Seth, nagjo-joke ka ba nung sinagot mo yung tanong ni Jeffrey? Yeah. Nung sinabi mo yung kanina. Hindi. Ano kasi, syempre hindi ko babawin, hindi po babawi ng salita. Syempre, maganda naman yun, di ba, na sino bang may ayaw? Pero syempre, hindi lang naman ganun kadali-dali yun. Ngayon sa panahon po natin, dapat mas sineseryoso yung bagay-bagay. Kasi po, maraming distraction na sa mundo. Mabilis po ang pacing ng mga the hype. Hindi lang sa social media nangyayari, pati po sa love. Mabilis mawala ng gana sa panahon ngayon. So, hindi po siya basta-basta. And para po sa akin bilang lalaki rin, hindi ko basta-basta bibitawan o hihingin yung ganung pagkakataon kay Francine. Lalo na kung hindi ko pa masyadong naiisip yung ganung bagay. Kung hindi pa niya masyado naiisip yung ganong Pero bagay, naisip ko na siya. Hindi pa masyado. Di ba? Pinipag ako nga mabuti eh. Nililinaw ko lang. Siyempre, nasabi ko nga eh, kaya naisip ko siya, kaya ako nasabi. Pero yung po, hindi ko pa siya, alam po namin kung nasaan kami. Same page po kami kung nasaan kami ngayon. So, Saan? Anong page number? Introduction. Pero yun, wala. Ako po 23, siya 22. So, long way pa. Meron pa kaming mga dreams, marami pa kaming pangarap, and pero hindi namin papabayaan yung mga puso namin. Same time. We're happy na nagtatrabaho kami ng dalawa kami, magkatrabaho kami, same dream, same path. So, kung saan tayo dali ng panahon, siguro naman, di natin mapipigilan yun kung ano talagang mangyayari. That's it. Pero maganda naman pakinggan yung Mr. and Miss Pwede yun eh. Maganda ba, guys? Sinuportahan talaga kita, Vix. Francine Pedeli, no? Diba? IF na So, ang F. pangalan niya na Francine Diaz. Hindi ko sinabi, ha? Hindi ko sinabi. Sabi nga naman nung OST, libre mahibang. Di ba? Yeah, wala pa tayo sa ganung part. And siguro, kung dadating tayo sa part na yon, ako po ang pinaka-excited sa lahat. Kung dadating man sa part na yun. And sana po masaksihan natin yun kasi isa yun sa parang pinaka-milestone, lalo na't magkatrabaho kami. Kung marating namin yun, di ba? So, ngayon, eto kami. Pero nakakatuwa pa dito sa pelikula na ito, nagsama-sama yung mga artista ng iba't ibang networks. So, ang tanong ko para sa... Let's go, Vix! Para sa supporting cast, I was working with Francette. Sunod mo kay Francine, natapilo ka. Or natapilo ka or na-aksidente ka. Dahilan para mapunta ka sa ER? Dito, alam mo, totoo yan. Kasi, may question. Eto nga, kasi nga, syempre kami magkakasama sa eksena. Medyo madikit kasi yung yung iba dyan. Syempre kasi, sa sand ata yun, no? Medyo sand, so may mga alay. So may na-fall, medyo feeling yes.
So, kaya po pala siya injured nung sa scene namin dahil doon. Dahil may na-fall? Ayun na pala yun. Nakaalala eh. So, ikaw yung Sobrang ka-eksena gentleman. niya nun? Sobrang gentleman kasi na. Wala na, hinayaan mo na lang siya ma-fall, ganon. Worth it naman. Saksi pala si Kitch. So si Kitch ang witness. O, alam niyo na kung sino tatanungin. Okay? Sige. Okay, diretso Ah, na tayo kay... Kay Archie po, from Remate, Pinoy News Channel, Sir Archie Liao. Ay, pasok po kayo, huwag po kayong mahiya. Dito niyo po Ang i-stand yan. ating TV5 press ay dumating Ayan, mga kapatid. kahapon. Magka-cross lang po, magka-cross lang. Kanina, tawag dito, napadaan ako kanina sa waiting area, napastalk ako. May nakita akong eksena ng hugging at saka yung holding hands. Kasi kung iisipin ko, galawang magjowa ito kasi kinilig ako eh. Ano na pa yung status ng relationship nyo? Francet. Grabe po yung mga kaibigan natin po sa media talagang mangbiga. Pero wala po tayong choice dahil ito po ay MediaCon. Kaya po ba? Ano status na? Status. Facebook status ba ito? Nililigawan mo na ba si Francet? Straightforward. How is it Define adults na ligaw? naman kayo, di ba? Paano po ba natin i-define yung ligaw na courting to be couple? Or ligaw to gain her trust? Oy, may Muna. ganon. So, kasi po, ako po yung tipo na, ako po yung lalaki na gusto ko may safety sa akin yung girl ko. Gusto ko, totoo kasi ako manligaw eh. So, pinapakita ko, hindi ako nagmamadali. Gusto ko yung ginagawa ko. Kung ano, asan ako, gusto ko yun. Kung anong estado namin, kontento ako doon. Towards her parents, importante yun. Kung paano yung samahan namin. So tingin ko, doon muna ako nagpo-focus. And kung ano talaga real score namin, siguro, direct to the point na sasabihin ko, sa amin na lang po siguro muna. Kung ano man kami, malayo na po sa dati. Progress, not perfection. Pero sa amin na po muna yun, between the two of us muna siguro. Yeah. So ano yung malayo na sa dati, Francine? Isa pang halukan. Parang sa bench. Mas mahaba na yan. Parang mamaya na yun. Yun lang. Yun na daw po yan, sir. Hanggang doon na lang daw po. Follow Seth, kasi na-intriga ako doon sa sinabi mo kanina na willing kang pahiram ang pangalan mo kay... Ay, tapos yung pagpapahirap ng apelido. Sabi siguro, Gusto bang sabihin na you're already thinking long time at saka tawag dito? Long term na. Mas iniisip ko po yung paano ko isosustain yung sarili ko eh. Kasi ibang bagay yan, pahiram ang apelido mo. Yeah, so long term na yon. Siguro pag na-accomplish ko po yung first goal ko, kung isasarili ko muna. Kasi hindi ko po ibibigay yung apelido ko sa isang babae kung wala naman po ako ipapakain. So, yan po yung real talk lang na tinatrabaho ko pa po kung ano man ang gusto kong puntahan in the future. So, kapag medyo nakakamit ko na yun, siguro, right time na para pag-isipan niya. Saka we're young. Bata pa po kami, marami pa pong pwedeng i-explore. Saka yung career namin, priority namin, yung craft namin, ini-improve pa po namin. Marami pa po kami hindi nasusubukan. So, yun po muna yung pinaplano po namin. Hindi nawawala sa amin yung pag-uusap. Saka yung, kung nasan kami ngayon, alam namin sa utak namin yun. Parehas namin. It is where it is. Yeah. Follow-up question, do you foresee yourself na magkakasama pa kayo sa mas marami pang projects in the future? Kasi yung iba, di ba, ibang lab teams,
tumihiwalay muna sa kalapyon nila, nag-explore? Yung unang kung magsasama pa kami sa maraming project, sa tingin ko po, yes. Hindi po ito yung last. Meron pa. Yung hanggang doon muna yung sasabihin ko. Pero, katulad po niya, may gagawin siya ngayon, ipapalabas. Yan, so, Soon. Something soon. separate project. It's for craft. Para mapag-igi pa namin yung craft namin. Siyempre, sa larangang ito, ang gusto ko, siya yung pinakamagaling. At siya yung makakuha ng project na yon. Sa tingin ko, siya yung kayang gawin yung project na yon. And vice versa. Sa larangan na to, gusto niya naman, ako yung nandun. So, di ba? Hindi po namin pinipigilan yung sarili namin, lalo na kung sa dreams namin yun. May mga bagay talaga na gano'n. May mga bagay na gano'n, and doon matitest yung kaming dalawa. And willing kami na harapin yung mga challenges. Do you see yourself growing with each other kapag magkalapin kayo? We're growing each other po. Hindi tumitigil yung pag-grow namin. Sa kabila ng hindi namin pagkakasunduan, sa kabila ng sinusubo kami ng panahon, kasundo po namin yung mga utak namin, iba namin tignan yung pangyayari. Lahat po kinapupulutan namin ng aral, lahat sa iba namin tinitignan. Hindi kung ano lang makita at ma-receive namin, ay ganito, ay masakit, ay nakakasad. No. Lagi kaming pumupunta sa iba't ibang direksyon, iba namin itindihin yung mga sitwasyon. So, I think everyday nag-grow kami, everyday nadidiscover namin yung isa't isa. Everyday napapakilala po namin yung isa't isa. And everyday ina-accept po namin yung isa't isa. Francine, may sasabihin ka ron? Sabi, diretso siya, reaction po. Pwede po pakiulit lang po ng tanong po, sorry po. You see yourself growing with each other as a love team? As a love team kung oo naman po. Kasi ang malaking contribution ng team up namin sa mga careers namin. At hindi naman namin parang babaliwalain lang yung contribution ng isa't isa sa mga trabaho po namin, di ba, sa mga career namin. But I also believe in what he can do. Kung tingin nyo parang sobrang galing na niya, mas meron pang isosobra yun. Mas meron pa siyang galing na mailalabas. And of course, gaya ng sabi niya, gusto namin yung kung ano yung best para sa isa't isa. Doesn't mean naman na if he wants to explore, it's okay as long as kung makakabuti para sa kanya, why not, diba? So yun, mas gusto lang naman natin at the end of the day is ma-fulfill natin yung mga dreams natin sa buhay, diba? Kasi I think isa yun sa mga point ng sense ng buhay, yung importansya ng buhay is to live your life to the fullest. So why not? So yes. Okay, thank you and congratulations. So naman lahat ng tao. Pwedeng dati nag-cheat ka kasi insecure ka sa sarili mo. Pwedeng ngayon na work mo na yon, nag-heal ka na. So hindi mo na kailangan mag-cheat. Like hindi ka na cheater. So yeah. Yun po. Elijah and then Francine. Ayun, same as lady po. No, kasi everyone deserves a second chance and nagbabago naman po yung mga tao. Nagbabago for the better. Ngayon, kung magbago po siya for the worse, then sa kanya na po yan. Francine? Oh my gosh. Totoo naman po na nagbabago naman po talaga yung mga tao. But for me, ang answer ko po ay yes. Kasi kung kaya mo gawin in the first place, kaya mong ulisin. Mas kaya mong gawin ng maraming beses. And kahit naman na parang sabihin na bigyan ng second chance, mas nasisira, mas nagiging shaking trust. Kasi nagawa mo na eh. So it means, mas kakayanin mo pa the next time. Ayun lang po yung take ko na once a cheater, always a cheater. So ikaw yung hindi na nagbibigay ng second chance kahit na mahal mo yung isang tao? Depende po sa sitwasyon. Pero if it's about cheating, no.
Kasi sa mga boys, kasi di ba meron tayong stigma na pag pogi ka, maloloko. Grabe naman talaga. Pag pogi ka, kailangan ba pogi lang talaga? Di ba mga gano'n na pag pogi, ang isip ng iba is, maloloko to, chick boy to. So, anong take nyo doon? Or kung, di ba pag May may sagot na agad nababalitaan tayong mga nanloko, nadadamay yung mga lalaki, parang nagdo-double effect. Seth? Ewan ko kay Kitch, pogi ko eh. Kitch, sagot! Parang di naman. Nasa tao naman siguro yun. Parang, nasa tao talaga yun eh. Depende rin sa sitwasyon at saka klase ng relasyon na meron ka. Diba? Minsan di rin natin alam kung ano yung mismong sitwasyon doon sa relasyon na yun, kung bakit nagawa yun ng isang lalaki or ng isang babae. Diba? Hindi naman porket lahat ng lalaki cheaters na. Ayun. Siguro may kakulangan lang sa relasyon na dapat ayusin. Pero hindi porket kulang, may gagawing masama. Caleb, Kaya mo yan. Hello? No. Ayun, nakadepende talaga din siya sa tao. Hindi kasi pare-pareho siya eh. Meron nga, like, aakalain mo mabait tapos biglang sila pala talaga yung cheaters. So, depende siya sa pagpapalaki siguro din ng kung paano lumaki yung tao, kung ano yung nasa environment niya, or kung ano talaga yung nasa kulo niya. So, yun. I think yung stigma is, meron yung stigma because it actually happens sa mga lalaki. And that's not something na i-deny natin. I think maraming girls naman talaga yung naloloko. So it's not surprising sa mga men. But, yeah, naniniwala ko doon na totoo na, pero hindi naman, iba-iba naman yung tao. So, yeah, yun yung sagot ko. Okay. So since this is the... Si Seth, baka meron si Seth. Stigma siya eh. So, unang-una yung panloloko, choice po yan. Nangyayari po yan hindi lang sa pogi, sa maganda. Choice yan ng tao. Lahat po ng sinabi una, yung pagpapalaki, the surroundings, una, the barkadas, and hindi po, minsan mahanap mo yung taong yun kahit ano pa itsura niya, minsan yun yung kapayapaan mo. And kapag ginawa sa iyo yun ng tao, it defines sino siya. So, siguro, i-take na lang natin yun na kahit pa gaano ka kapogi at kaganda, hindi ka kawalan. Because niloko mo ako. Pure akong tao. Kung ano nga, hindi yung kawalan. Naniniwala ako na don't ruin someone else's soulmate. Wow, don't ruin someone else's soulmate. I-post nyo na yan sa Twitter, ha? So yun lang lagi natin tandaan. Kung siguro sa tingin mo hindi mo na siya mahal, huwag mo paglalaruan. Sabihin mo na lang ayoko na sa'yo. Yes, pero yun po, hindi porket pogit maganda ay marami ng ganyan, meron ng question mark na kapag overthink na. So meron din naman po na sila yung pinakamapagmahal. Halimbawa na sa mga basher, kung sino pa yung mga nagbabash, sila pa yung talagang so 'di ba? Hindi lang porket nakabase po sa kung ano ka, kung ganyan ka, kung ito ka, ganyan ka na talaga. So, choice It is po a yan. choice. Thank you and congratulations. Alright. Thank you so much, Miss Christine Bailon from PEP. And then po ay ang JM Fiang at ang Donvel. So, Francet, and then JM Fiang and Donvel, ano pong maisasagot niya dito? Siyempre, we're grateful po. Unang-una naman, kami po yung pinakaunang ipapalabas and then next sila JM Fiang and Don Bell. Siyempre po, happy kami. Happy kami sa kabila ng estado natin ng Filipino movie industries na hirap po yung films na kung ano man yung energy dati ng films, kung paano manood yung tao sa sinihan. Sa panahon po ngayon, siguro, proud ako sa aming tatlong team. Yes. Proud ako sa kung ano man gagawin namin. Unang-una, magkakaiba ng story. Magkakaiba ng atake, yung gawa ng film. And
kami pong dalawa, we support din kasi kapatid po namin sila sa mother network po namin. So kung ano po yung kahihinatnan ng mga pelikula namin, suportado po namin ang isa't isa. Lahat po kami magkakaibigan na excited kami na ipalabas yung mga films namin, kanya-kanyang pinaghirapan namin, kanya-kanyang pangarap namin. And we're lucky na nakakabasa kami ng mga comments na lahat ng mga fan base magkakaibigan. Yun malaking bagay po sa amin yun as artista na nagtutulungan po yung mga nagmamahal at sumusuporta sa amin. Malaking bagay po yun. So, yun, ang ano lang naman, sana tangkilikin po ng Pilipino yung pelikula po ng sariling atin. And lahat po kami dito pinaghirapan po namin. Hindi namin pinetiks-petiks to. I'm sure yung dalawang teams po binigay ang best nila. And hindi lang sila, the producers, sa tingin ko, all in po and pinaghanda. So yun. Pinusuan. Yes. Francine? Honestly, there's a pressure, pero a good kind of pressure. Kasi syempre po, sa panahon ngayon, alam naman po natin ng estado pag sa sinehan, di ba? Halos lahat nag-aabang na lang na may palabas sa cellphone or kung saang online streaming platform. Pero yung para merong 3 pelikula na ipapalabas at galing sa atin, gawa natin, nakaka-proud po yun and gaya nga po nasabi niya, kapatid namin yung mga yun sa sarili naming network, sa aming mother network. At sa ngayon, mahirap po gumawa ng pelikula sa totoo lang. Ang nakikita na po kasi halos ng karamihan ay yung resulta. Pero yung paghihirap kada eksena, bago pumunta sa set, bago mag-roll, sobrang daming nangyayari in terms of sa itsura, sa line, sa mararamdaman lalo. Kaya po sana, sabi ko nga parang it's a summer love. Kasi ngayong summer, mga romantic movies at iba't ibang genre ng pagka-romantic. We have the rom-com, yung mga best friends to lovers, and then meron naman yung sad naman na story. And yung para sa akin lang po actually, sa aming dalawa, sana suportahan natin yung mga pelikula na yun. Kung papanoorin din po ninyo yung pelikula namin, yung mga susunod din naman, like sa JM Fiang sa Don Bell. Kasi malaking bagay din po to lalo sa film natin, sa sining ng mga Pilipino. Kasi buhayin natin ang sinehan, di ba? Suportahan natin yung mga pinaghihirapan din na magagandang pelikula ng mga Pilipino. So, yun po. Suportahan natin ang pelikulang Pilipino at dahil dyan may advance ticket selling kami.